Sa banal na pakadakila, sakdal na pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, mula po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Numero 51 sa atin pong mga himnaryo. Kung sa kabuhay ay nagiging-yagis sa lahat ng araw lumiligalig, mapagtagpuin puso mo at isip, alalahanin ka loob sa langit. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalahin, pagpapala, biyaya'y alalahanin. Kung di mo makayat na bibigatan sa hindi ng hirap at kalumbayan, alalahanin dakilang may lalang. Kalungkutan mo'y gagawing mapaparang. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay iyong dalangin, pagpapala, biyaya'y alalahanin. Kung kaibigan mo'y nangasuklam, itinakwil ka, tinapopotan. Iglesia ng Diyos ang kadahilanan. Si Kristo Jesus iyong kaaliwan. Ang kasulatan ay basahin, utos niya ay iyong sundin. Sa buhay mo ay
Walang sawa po nating ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 57 po ang susunod nating aawitin. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan sa lahat ng taong sa Kanya'y daan. Lunas na ligaya sa kalungkutan, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi natin isagunita upang magtamong pala. Dahil kay Kristo, pagkat napagsinta sa krus ng hirap, nabayubay siya. Ang tanging lumuhod sa ating sala, ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Tayo ay inako sa isang sumpa ni Kristo Jesus, na bukal ng awa. Kaya nga't awitin ng buong tuwa ang pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ni Jesus na dakila, ligaya sa ating pusong may luha. Ito'y lagi nating isagunita upang magtamong pala. Ang sino man
po nating papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 31 sa atin pong mga imnaryo. Iglesyang ililigtas sa Diyos. sa Diyos. Ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos. Ang umibig sa Diyos, sumunod, Sumunod. lahat ay nililimot, papasa ng krus. Tayo ay sumunod sa Diyos. Sa Diyos. Tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay magkabag, ilagak, Ilaga. iingatan ka niya sa iyong lakad. Huwag kang mag-alilangan kay Jesus. Kay Jesus. Siya ang magliligtas sa bayan ng Diyos. Tayo ay sumunod sa Diyos.
nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa atin munang sariling mga sambahayan, sa ating mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo at kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po kinakailangan una muna sa ating mga sarili at sa ating sariling mga sangbahayan. Wala rin pong sawa na binabati namin ang patuloy na dumaraming mga lalaki at mga babae, mga kaluluwa na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong buong sanglibutan, na sa pamamagitan nga po ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang salitain sa pamamagitan po ni Propeta Daniel, sa kanyang kapitulo 12 at versikulo 4, palalaguin ang karunungan sa huling araw, sa pamamagitan nga po ng karunungan. Una na nga po ang ating tinatawag na information technology sa internet. Patuloy pong dumarami ang nakakabasa, nakakarinig, at nagnanasa din naman na makaisang puso, isipan at kaisang espiritu natin sa ganito pong mga banal na gawain, na ito talaga ang dahilan kung bakit tayo ay nilalang ng Panginoong Heso Kristo. Tayo ay kanyang gawa, Efeso 2:10. Nilalang kay Kristo
upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa upang siya nating lakaran. Ito pong mga kaalamang ito, itong mga karunungan ng Diyos na inalihim sa hiwaga, na ngayon po ay napakaliwanag ng napapakinggan ng maraming mga tao. Ito po ang ibig ng Diyos na ating maunawaan at maliwanagan, masundan sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At kung tayo po ay susunod sa Kanya hanggang ating mga kamatayan o hanggang ikalawang pagparito, tinitiyak po magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Binabati din natin ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sa Iglesia ng Diyos, na ito ang Kanyang espiritual na katawan. Sa lahat po ng mga nangabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatwid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po doon sa Pilipinas at ang marami po nangingibang bansa't mga bayan, binabati po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo, at tayo po Kanyang pinapatnubayan, iniingatan ng Kanyang makapangyarihang kamay. Kaya nga po hanggang ngayon tayo ay nangabubuhay pa. Ngayon po ay Huwebes na muli ng gabi, Disyembre 11 na po, 2014, loobin nawa ng Panginoong Hesus na pasapitin pa tayo sa panibagong taon 2015, tayo at ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan at mga kapatiran sa loob ng iglesia. At nawa, patuloy pa siyang tumawag ng marami pang mga nangaliligaw na mga tupa na hanggang ngayon ay nabibihag pa ng mga sari-saring mga katha, utos, aral ng mga tao at ng mga demonyo. Sa Huwebes po ng gabing ito, ihanda na po natin ang ating puso, ang ating mga kaluluwa, pag-iisip, at ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po maninikluhod muna, hihiling sa Panginoon ng kapatawaran, pupurihin natin, sasambahin ang Kanyang banal at malinis na pangalan, hihingi tayo ng patnubay, at sa gabing ito, makikinig tayong muli ng Kanyang mga banal na aral. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang, Ikaw ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong buhay na Diyos, lumalang at may-ari ng lahat ng mga bagay. Ama, na Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ikaw po ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ng iyong mga banal na mga propeta sa bansang Israel. Ikaw rin po ang pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ng amin pong mga minamahal na mga magulang. Amang banal sa napakamalinis sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop po namin ang aming mga tuhod. Masisilip mo po kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang,
hindi namin ikinahihiya ang marangal mo pong pangalang Kristo Jesus. Amang banal sa aming mga paninikluhod, damahin mo po sa aming mga puso ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Napaka mapayapa ng mga araw na buong buhay, buong kalakasan, kagalingan at lipos ng magagandang kapalaran na ipinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, hindi mo binabawian kami ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mong pinaghahandaan ang aming mga dulang. Binubuksan mo po sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. At Ama, higit sa lahat, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Lalo mo pa rin kaming tinuturuan, ipinaliliwanag sa amin, pinakakain, binubusog ang aming mga kaluluwa. Pinatitibay mo ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang. Ang napakamalinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Panginoon po naming Jesus, hindi rin po namin nalilimutang ipagpasalamat sa iyo na maging ang amin pong mga minamahal sa buhay, katulad po ng aming mga kabiyak ng puso, ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po ang mga lalaki at mga babae na araw-araw ay patuloy mo pong idinaragdag sa iyong banal na iglesia, tinatawag at binibigyan mo ng pagkakataong makaisang puso at espiritu namin sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga banal na katotohanan. Salamat po, hindi mo rin sila pinabayaan, maging ang kani-kanilang mga mahal sa buhay, Ama naming Diyos, at ang lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa espiritu mo po't sa iyong katotohanan, sa iyong banal na iglesia. Maraming salamat po. Binibigyan mo pa kami ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo sa bawat sandaling nagdaraan sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama, maraming salamat. Hanggang ngayon hindi mo pa rin pinababayaan ang mga ibinigay mo sa aming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita. Una na nga po ang aming mga anak. Salamat po, pinapatnubayan mo pa't binubuhay sina Emmanuel, sina Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, ang lahat ng aming mga apo, si BJ, JR, John Matthew, Paul Noren, Sarah, Micah, Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. Gayon din po ang aming mga kapatiran sa laman, tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Fe at ni Lolita, 10 ng kanilang mga asawa at mga anak, at ang ibang mga mahal pa namin sa buhay na nangingibang bansa at mga bayan. Salamat po, pinapatnubayan mo pa't iniingatan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Shannon, si Bayan Guanson, si Jacob, lalo na nga po si Lolita, si Susan Selenlen, si Jingjing, si Fe at Ador, si Pido at Victoria, si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, na ang karamihan po sa kanila'y nasa mga malalayong mga bansa at mga bayan, humahanap ng ikabubuhay sa araw-araw, at idinadalangin namin, Panginoon, wag mo rin sanang pababayaan ang mga pangalan ng aming mga kaibigang hindi na namin nasambitla dahil po sa aming mga kamangmangan. Ama, maawat mahabag ka sa kanilang lahat, patnubayan mo rin po't ingatan ang kanilang mga asawa, mga anak, mga manugang at mga kasangbay at mga mahal sa buhay.
at sana iingatan mo rin po ang kani-kanilang mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian. Dalangin po namin matipon kaming lahat sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y magkasama-sama kaming lahat, makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang. Napakamalinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami nagkulang, kung kami nangagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. At sa gabing ito, Ama, dalangin namin, ikaw po sanang muli ang tumindig, ikaw muli ang magturo sa amin. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, at habang kami nakikinig, hipuin mo nawa ang aming pangangatawan, dagdagan mo po ang aming pagkakilala at ang aming mga pananampalataya at ang maraming hindi pa tinutubuan ng iyong mga salita. Ikaw po ang tanging may kapangyarihan. Idinadalangin naming buksan mo po ang mata ng kanilang mga puso, bigyan mo rin sila ng kaunawaan sa lahat po ng iyong kagilagilalas na katotohanan. Sa gabing ito, Panginoon, kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin, banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, langkapan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung dumating sa amin ang iyong mga salita, matanggap naming ikaw nga ang nag-iisang buhay na Diyos, na ikaw ang umuugit sa amin, ikaw ang pastor ng aming mga kaluluwa, ang obispo, saserdote, tagapagligtas at nag-iisang buhay na Diyos, na tangi lamang naming pinupurit, sinasambat, niluluwalhati, sapagkat ito po ang iyong banal na kalooban, na kami maging tapat sa paglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Aman Diyos, sa paghipo mo sa amin, pagalingin mo po ang sa amin pinadatnan mo ng mga karamdaman, bigyan mo po ng kalutasan ang sa amin sinusubukan mo sa pang-araw-araw na pamumuhay, at ang marami na pong sa amin tumatanda, bigyan mo pa sana kami ng maraming araw, taon, kagaling at kalakasan. Una na nga po ang iyong walang kabuluhang alipin, ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama tulad po ni kapatid na Prospero Glenda, kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro, ni Robert at Mercedita, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, gayon din po ni kapatid na Rogelio at kapatid na Expectacion Valencia. Amang banal, kami po ay sumasampalataya, dinirinig mo po ang aming pananalangin, ikaw po ang nagturo sa amin, anuman ang aming hihilingin sa iyong pangalan, Kristo Jesus. Ito ang iyong dinirinig sa amin, ito ang iyong gagawin at ipagkakalob sa amin, ibabasbas, ibebendisyon sa amin magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga kaluluwa at ang ating mga pakikinig. Tayo po ay magpapasimula na sa banal na aralin na sa paniwalaan po ninyo at hindi, ang Panginoong Hesukristo ang sa atin po ay naghanda ng mga araling ito. Isinaayos niya para ating tanggapin na may biyaya, may espiritu at mayroong buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po na ipinasulat ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pablo sa kanya pong Pilipos Kapitulo 1 at versikulo 6. Ganito po ang ipinakikilala ng ating banal na aralin.
na ako ay may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabubuting gawa, lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Dito po merong tinutukoy ang lalaking si Apostol Pablo na mga tao na kanya ikang pinagtitiwalaan, na mga taong nagpasimula ng mga mabuting gawa. At itong mga mabubuting gawa na kanilang inumpisahan ay inaasahan ni Apostol Pablo na lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa makatwid po baga hanggang katapusan o hanggang sa araw ng kanyang muli o ikalawang pagparito. Kaya upang ito po ay ating maliwanagan, atin po munang tukuyin o itanong, sino-sino po baga ang sa talatang ito, mga tao na pinatutungkulan ni Apostol Pablo na nagpasimula ng mga mabubuting gawa. Ito po ay napapanahon na ating basahin, unawain, at ating pag-aralan. Sapagkat hanggang ngayon po, napakarami pa ring mga tao ang ayaw na kumilala na ang Diyos ay talagang Diyos na makatarungan, na sa kanyang pagiging Diyos na hostisya o omni-hostisya. Mga kapatid, meron siyang tinatawag na kapangyarihang humatol sa tao, magtapon sa tao sa impyerno. Sapagkat hayag na hayag sa atin, sa huling araw nating ito, marami pong nagagalit kapag binabasa natin na merong impyerno at merong tinatawag na susumpain ng Diyos. Sa katotohanan nga po, sa huling araw na ito, alam na natin, nagpapadala ang Diyos ng malalakas na mga bagyo, mga Ondoy, mga Yolanda, yung mga peste tulad ng HIV, ng mga Ebola, ng kung ano-anong mabibigat na karamdaman. Pangunahin na nga ang patuloy na paghihirap ng sanglibutan, na ang mga tao ay ayaw kilalanin at tanggapin na ito ay bigay ng Diyos, galit ang Diyos. Sapagkat nalalaman na nga po natin, Malakias 3:7, noong araw pa, panahon nila Eva at ni Adam, ang tao matigas na ang ulo, laging sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya ang Diyos, pinapalo niya tayong mga tao sa pamamagitan nga po ng pagpapadala ng sari-saring kalamidad at ng mabibigat na karamdaman at ng mga kahirapan. Pero ayaw pa rin maniwala ang mga tao at ang itinuturo pa man din, ang Diyos ika ay pag-ibig, ang Diyos ika ay tulad sa Ama, hindi niya pwedeng itapon, parusahan, sa kahirapan, sa impyerno, ang kanyang mga nilalang na mga anak niya, na binigyan pa niya ng kanyang larawan. Kaya nga ito ay itinuturo, isinaayos ng Panginoong Hesus para patunayan sa atin ano ba ang kanyang kalooban sa langit. Kaya nga itong Filipos 1:6, merong pinatutungkulan si Apostol Pablo na mga tao na nagpasimula ng mga mabubuting gawa, at inaasahan ni Apostol Pablo lulubusin ang mabubuting gawang ito hanggang sa ikalawang pagparito. Sino-sino nga po baga ang mga taong tinutukoy ni Pablo na gumagawa ng mabubuting gawa? Lahat ba ng tao sa lupa? O ang itanong natin, lahat ba ng tao ay mga anak ng Diyos, na wala nang gumagawa ng masama at ang lahat ika ay papanik sa langit basta sumampalataya ka lamang kay Kristo? Buksan natin ang Filipos
sa unang-unang talata, 1:1 ng aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos. Putulin po natin, hanggang dun lang tayo. Ang tinatanong natin, para ba kanino ang talatang ito? Ito po hindi para sa lahat ng tao. Ito po hindi para sa lahat ng organisasyon o ng mga relihiyon ng tao. Sino po ang tinutukoy dito? Sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos. Hindi po ito para sa lahat. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Sino ang mga katulad ng mga taong ito? O sila na ipinakikilalang mga banal na kay Kristo Jesus? Sila po yung mga kapatiran na katulad din naman ng iba't ibang mga banal. Umpisahan natin sa unang 12 alagad na tinawag ng Panginoong Jesucristo sa Mateo, Kapitulo 10 at versikulo 1, yung una niyang mga tinawag, pinalapit. Tandaan natin, tinawag. Kaya nga po, itong mga banal na ito na kay Kristo Jesus, sila po ay tinawag. Sila rin ang katulad ng mga banal ng Panginoon na nasa Korinto, na tinawag ang wika sa Korinto para banalin, para magsipagbanal sa kalooban ng Diyos at inilagay kanino? Kay Kristo Jesus. Totoo po ba yan? Buksan natin ang unang Korinto 1:1. At saan sila inilagay? Bakit sila tinatawag ng mga banal kay Kristo Jesus? Si Apostol Pablo, na tinawag maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia 1:1 ng Korinto, mga tagapakinig po namin, lalo na nga kayo na mga bago naming kaibigan sa Facebook at sa YouTube. 1:1 ng Korinto. Si Pablo, alam natin, siya ang ilaw sa kahintilan. Kaya nga po sa Bagong Tipan, marami siyang iglesia na sa pagkasangkapan sa kanya ng Panginoong Jesucristo, nakapagtayo siya ng iglesia. Mga kapatid, sa Roma, nakapagtayo ng iglesia sa tinatawag na Grecia, kaya merong iglesia sa Thessalonica, merong iglesia, mga kapatid, dito sa Colossos, sa tinatawag na iba't ibang dako sa Filipos, ayon sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, si Pablo pati si Sostenes, tinatawag po ng Diyos ang kanyang mga tupa o ang kanyang mga banal. Sa 1:2 ng Korinto din po, saan sila inilalagay ng Diyos at bakit sila inilalagay doon? Si Pablo at si Sostenes, ayon kay Apostol Pablo na tinawag ni Jesucristo bilang apostol sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ito po ay sulat naman ni Apostol Pablo sa mga iglesia, makinig tayo, iglesia ng Diyos na naroon sa Korinto. Kanina, yung paksa natin, 1:6, iglesia ng Diyos, mga banal na kay Kristo, sa Filipos po naman yun. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, 1:2, Korinto. Sa makatwid baga, bakit sila tinawag? Pinapaging banal kay Kristo Jesus. Na ang wika sa atin na tinawag upang magsipagbanal, nakasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako. Yung bawat dako na tinutuko, yung lahat ng dako na napagtayuan na ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ni Apostol Pablo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo,
na kanila at ating Panginoon. Dito po napakaliwanag ang 1:6 ng Pilipos, hindi po patungkol sa lahat ng tao o hindi para sa lahat ng iglesia. Ito po para lang sa mga tinatawag ng Diyos, inilalagay kay Kristo Jesus. Alin po yung pinaglagyan? Ang iglesia ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos. Sino po ang may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit doon inilalagay? Yaon po ang tinatawag na dako kung saan babanalin, ang dako kung saan ang tao ay magbabanal o magiging mga tinatawag na anak ng Diyos. Lahat po baga ng tao sa buong mundo, masasabi natin na tinatawag o binabanal din naman ng Diyos? Ito po, napakagandang tanong. Sapagkat napakarami po ng mga tao, kami born again. Kami po ay mga Kristiyano. Kami po ay sumasampalataya. Tumatawag kay Kristo. Kami ang mga tunay na mga Kristiyano. Marami pong mga taong nagsasabing, basta ikaw tumawag lang kay Kristo, ayos ka na. Maliligtas ka na. Paano po ito ipinaliliwanag ng Panginoong Hesukristo mismo? Itanong po natin sa ating Panginoon, Panginoon, sukat na ba sa bawat tao na masabing sila nagpabinyag sa pangalan mong Kristo Jesus, sumampalataya sa iyo, at maliligtas na, papasok na sa kaharian ng langit? Pabayaan natin ang Panginoong Jesus ang sumagot sa atin, 7:21 ng Mateo. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon. Ano bang tawag sa Panginoon? O Hesukristo. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon o Kristo, ay papasok sa kaharian ng langit. Makinig po tayo, mga kapatid. Dito po sa talatang ito, 7:21, isulat ninyo't basahin, hindi basta ikaw tumanggap na kay Kristo, nagpabinyag na kay Kristo, kumilala na kay Kristo, maliligtas ka na. Hindi ka makakapasok dun sa langit ayon sa Panginoong Hesukristo. Bakit nga po? Kung itutuloy natin ang pagbasa, kung hindi, yaon lamang sumusunod saan? Sa kalooban ng aking Ama. Meron muna tayong susundin na kalooban ng Ama. Kaya nga sa pananalangin natin tinuruan tayo ng Panginoong Hesukristo sa San Mateo. Mateo 6:9 hanggang 10, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman dito sa lupa. O hindi po ba, mga kapatid? Kaya nga hindi lahat nang nagsasabing Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, papasok ka na sa langit. Hindi, meron ka munang susundin. Yun muna ang gaganapin natin, yung kanyang kalooban. Kaya nga dito napakaliwanag po. Hindi lahat ng nagsasabing mga Kristiyano sila, papasok sa langit. At ang Filipos 1:6, hindi lahat ng mga tao kasama sa tinutukoy ni Apostol Pablo na kanyang pinagtitiwalaan na mayroong mga mabubuting gawa. Sino? Yung mga tinawag. Saan? Sa Pilipos. At yung mga tinawag sa Korinto. Saan? Inilagay kay Kristo, iglesia lamang ng Diyos. At lulubusin nila ang kanilang mabubuting gawa hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Bilang pagpapatunay, mga tinatawag lamang. Hindi yung gustong makarating sa langit. Lahat naman ng tao gustong makarating sa langit. Mahirap man, mayaman man, ano man ang lahi, lahat ng tao gustong makarating sa langit. Pero merong tawag, kailangan tawagin muna. Totoo ba yan? At paano tinatawag ng Diyos ang mga tao? Nakamukha ng mga apostol?
kamukha ng mga kapatiran sa Pilipos at sa Korinto. Buksan natin ang Romanos 9:15. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Kaya nga po mga kapatid, kahit na anong kagustuhan natin, makarating sa langit, kung hindi naman pala ako kahahabagan ng Diyos, hindi naman kayo kaaawaan ng Diyos, wala pong mangyayari. Tuloy-tuloy din tayo sa sumpa at hatol ng Diyos sa tinatawag na impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Meron ba tayong karapatang mungkahiin? Meron ba tayong karapatang tanungin ang Diyos kung bakit ayaw niya tayong kahabagan? Sino tayo para tanungin natin ang Diyos? Mga tagapakinig, ang tanungin natin ang ating sarili. Ano ba merong kulang sa atin? Bakit hindi tayo kaawaan, tawagin, at ilagay ng Diyos doon sa kinalalagyan ng mga apostol at ng mga unang mga banal? Mga kapatid, at ang Diyos din po ayon sa ating pag-aaral, ang nagpapatigas din ng ating mga puso. Kung bakit ayaw tayong tanggapin ng Diyos, ayaw pa tayong tawagin, siya rin ang nagpatigas ng ating puso, sapagkat tinan ninyo ang sinasabi sa ating binasa, hindi sa may ibig, kung hindi sa Diyos na naaawa. Sa makatwid, kung ayaw niya tayong kaawaan, kung ibig niyang manatili ang tigas ng ating puso, hindi tayo makakalapit sa Kanya, sa Kanyang tawag. Ano ang katunayan? Na ang Diyos din ang nagpapatigas ng ating mga puso. Romanos 9:18. Kaya nga sa Kanyang ibig siya'y naaawa, at sa Kanyang ibig na ano? Patigasin, siya'y nagpapatigas. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Romanos 9:18, kung ibig ng Diyos palambutin ang puso ko, puso ninyo para makilala natin siya, para maging maamo tayo ng mga tupa, magagawa niya. Pero, kung ibig niyang patigasin, manatiling nakasara ang pintuan natin at hindi natin siya makilala, nakasara ang pintuan ng ating mga puso, hindi natin siya makikilala. Magiging laban tayo sa Kanya. Meron bang mababasang katunayan na taong napasulat sa Biblia, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso? Buksan natin ang Romanos 9:17, basahin natin. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, ito po yung hari sa Ehipto. Natatandaan natin, alam natin, napanood nating lahat yung 10 Commandments. Yan po ang kasaysayan ng bansa ng Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa pamamagitan po ng lalaking si Hari, si Paraon, na dahil nga po sa ating pag-aaral ngayon, ang Diyos din pala ang nagpatigas ng kanyang puso, ayaw niyang palayasin, ayaw niyang palayain ang mga Israelita, inalipin niya ng 400 taon. Hanggang sa kanyang tanggapin ang mga sari-saring sumpa, paninira at mga pagpatay na ibinigay ng Diyos sa Ehipsyo at sa mga taga-Ehipto. Mga kapatid, bago niya pinalayas si Moses at ang 12 angkan ng Israel. Tunay po ba yan? Romanos 9:17, sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, eto po, sinasabi ng mga kasulatan tungkol kay Paraon, dahil sa layong ito, itinaas kita. Alam natin, ang Diyos din ang naglagay kay Paraon bilang hari, upang aking mahayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Batid nating lahat, ang Diyos
at wala nang ibang naglalagay at nagbababa ng mga kapangyarihan at ng mga hari sa lupa. At nalaman natin kung papaanong pinatigas nga ng Diyos ang puso ni Paraon. Hindi ko nababasahin para wag tayong masyadong humaba. Alam natin ang maraming mga pananalansang na ibinigay ng Diyos, yung mga peste. Kung hindi ako nagkakamali, may mga 10 peste ang ibinigay sa Ehipto na ipinag-utos ng Diyos na sabihin ni Moses, padadalan ko kayo ng mga balang, padadalan ko kayo, yung tubig magiging dugo, yung inyong iinumin, hindi nyo maiinom, padadalan ko kayo ng usok na papatay ng mga panganay na lalaki, ng mga hayop at ng mga tao. At yun nga, ang isa sa kahuli-hulihan, pati yung anak ni Paraon na panganay ay pinatay ng Diyos at saka lang nakilala ni Paraon ang Diyos ni Moses o ng mga Israel, ang tunay na Diyos. At ang wika ng Diyos kay Moses, patitigasin ko ang kanyang puso para mahayag ang aking kapangyarihan, para makilala ng lahat na merong Diyos na makapangyarihan. Higit na makapangyarihan kesa sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan ng mga larawan ng mga ibon, Diyos-Diyosan na larawan ng araw, ng buwan, at ng mga iba't ibang mga inukit sa ginto, sa pilak, sa bato, sa kahoy ng mga Ehipsyo. Mga kapatid, ang Diyos ang nagpapatigas ng puso ng mga tao. Kaya nga ito ang dahilan. Hindi porke gusto mong makarating sa langit, makakarating ka na sa langit, sumampalataya ka lang kay Kristo. Paano mo makikilala ang Kristo kung pinatigas ng Diyos ang iyong puso? Wala kang makikilala ng Diyos. Mga kapatid, at babaling ka sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan. Marahil, kaya nga pinatitigas ng Diyos ang puso nating mga tao, dahil meron pa tayong ibang Diyos. Na alam naman natin, unang-una, sa 2 tapyas na bato, sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Siya lang ang iyong paglilingkuran. Huwag sa larawan, huwag kang gagawa ng larawan. Huwag mo silang yuyukuran. Huwag mo silang paglilingkuran. Huwag kang gagawa ng larawang tulad ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng tubig. Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. At yan nga ang ginawa ng mga Ehipsyo sa pangunguna ni Paraon. Kaya pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Alin po baga naman, pagkatapos na maunawaan natin ito, na ito palang Pilipos 1:6 na ating pinakapaksa. Ako ika ay may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, lulubusin o tatapusin hanggang sa araw ni Hesukristo o hanggang sa araw ng ikalawang pagparito, na pinasimulan nilang ginawa at ito'y tatapusin nila sang-ayon sa ating paksa Pilipos 1:6. Ano po baga itong mga ginawa nila? Basahin po natin, mga kapatid, 13:16 ng Hebreo. But, babasahin ko po sa Bibliang Ingles sa King James Version. Orihinal na pinanggalingan ng tinatawag na Bibliang Tagalog. Alam po natin, ang ating Tagalog, tayo po wala pa sa kasakdalan ng ating lengwa o ng ating gramatika o salita. Marami pa po tayong mga salita na wala pang kasakdalan. Hayaan ninyong kuhanin ko po sa Bibliang English King James Version sa kanyang salin 16:11. Hebrew 13:16. Ito po ang ginawa ng mga taga-Pilipos at ng mga banal din naman ng Diyos na nasa iglesia ng Diyos doon sa Korinto. Sa kanyang Pilipos 1:6 ang paksa natin, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabubuting gawa. Alin ba yung mabubuting gawa na kanilang ginawa? Basahin natin, Hebrew 13:16, para wag tayong maligaw. But,
to do good, and to communicate. Forget not. Sa Tagalog po kasi, Hebreo 13:16, dadapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Ayan po. Ang nangyari nga po, kami po galing dyan sa mga relihiyon na yan Kami po nung una mga Katoliko, yung mga lelong at lelang namin, puro Katoliko yan. Mga kapatid at mga magulang, kaya nga po hindi naaalis dyan yung mga pag-aabuloy. Yung literal na abuloyan. Abuloy, abuloy, abuloy. Kami nang galing din naman sa tinatawag na protestantismo. Kasama rin po yan, abuloy, abuloy, abuloy. Lalo na nga po nang kami mga iglesia pa ng tao. Iglesia kami ni Kristo nung araw. Hindi namin ikinahihiya. Lalong masama sapagkat pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo sa mga iglesia ng tao, may utang ka, ang pangalan mo nasa dinding, may utang tayo. Kaya nga po, salamat. Binuksan ng Diyos, kinahabagan kami, ang aming mga magulang, kinahabagan, binuksan sa amin ang katotohanan ito. Nauna-una nga po, ang obispo ng iglesia hanggang ngayon, 2014 na, ang Panginoong Hesukristo pa rin. Mateo 28:19 hanggang 20. Ako'y sa inyong parati hanggang katapusan ng sanglibutan. Kaya wala kaming kinikilalang obispong tao. Si Kristo ang aming pastor. Unang Pedro 2:25, sa Kanya kami bumalik. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ang katawan tayo, Hebreo 3:6. At sa 3:1, ang aming apostol, ang aming saserdote, ang aming tagapagligtas. Walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kaya nga binasa namin sa Ingles, itinuro sa amin ng Diyos, to do good and to communicate. Na kung talagang isasalin sa maliwanag na pananagalog, ang paggawa ng mabuti. Alin ba yung mabuti? 7:12 ng Roma, ang utos ng Diyos, banal, matuwid, at mabuti. Sa magatwid, ang pagsunod sa utos ng Diyos and to communicate. Ano yung communicate? Ang ibig sabihin sa Tagalog, pakikipag-usap. Pangangaral, pakikipag-ugnayan. Ang pangangaral. Kaya nga doon sa Mateo 28:19 hanggang 20, magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Communicate. Kaya salamat sa Diyos sa huling araw nating ito. Natupad ang hula ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Daniel. Kapitulo 12, versikulo 4 ng aklat ni Propeta Daniel, sa huling araw lalago ang karunungan. Salamat sa Diyos. Pinalago ang karunungan ngayon. Nakakarating na sa buong mundo ang evanghelyong ito na ipapangaral namin, na i-communicate namin sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng electronics, sa pamamagitan ng CD-ROM. Mga kapatid, wala nang hindi makakaalam ng katotohanan. Ang ginawa ng mga taga-Pilipo sa 1:6, pinasimulan ninyo ang alin? Ang mabubuting gawa. Alin yan? Ang pangangaral ng ebanghelyo. Inaasahan ko't sinasampalatayanan ko ang wika ni Apostol Pablo, ipagpapatuloy ninyo hanggang sa ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa ikalawang pagparito. Tunay po baga na ito nga ang mga gawa na siyang ating paksa, isinakatuparan ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus noong kanilang kapanahunan na nasa Pilipos at sa iba't ibang dako ng iglesia ng kapanahunang niyon, iba't ibang bayan na kinaroroonan at kinatayuan din naman ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin natin ang 1:3 ng Pilipos. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking maaala-ala, 1:4, na parating sa bawat daing, sa aking daing, ay basayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Bakit? 1:5, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng ebanghelyo
mula ng unang araw hanggang ngayon. Amen. Napakaliwanag po. Ang ganda ng ating paksa. Ako'y lubos na nagkakatiwala sa bagay na ito. 1:6, nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Alin? Ang pangangaral ng Ebanghelyo. Lulubusin ninyo, tatapusin ninyo hanggang sa araw ni Hesukristo. Mga tagapakinig po namin. Kaya po itong ating paksa, ito po'y napapanahon. Nagpapasalamat kami sa inyo. Kami na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na naririto po sa Los Angeles, California. Ipinagpapasalamat namin na kayo'y tinawag ng Diyos. Kayo na nasa Pilipinas, kayo na nasa Malaysia, kayo na nasa China, kayo na nasa Europa, kayo na nariyan sa tinatawag na Africa, kayo na nasa Middle East. Ang dami dyan, mga Pilipinong naghahanap buhay sa Middle East. Nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng YouTube. Maraming salamat sa inyo. Tulad ng ating paksa, sinasampalatayanan at inaasahan namin at ipinapanalangin namin kayong lahat sa Diyos tuwing maaalaala namin kayo, mga kapatid, sa pakikinig ninyo ng Ebanghelyo na ito ay inyong isinishare. Kaya nga sa Facebook sharing libre, walang bayad. Hindi kailangan ng Diyos ang mga salasalapi, yung mga ika-ika po ninyo. Bagaman hindi ipinagbabawal kung gusto ninyong tumulong kayo sa mahihirap, idiretso ninyo sa mga nangangailangan, yung salapi ninyo, itulong ninyo. Una, charity begins at home. Gamitin ninyo pagkain ng inyong pamilya, ipadala ninyo sa Pilipinas. Kung kayo nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, OFW kayo, una nyong tulungan ang mga mahal ninyo sa buhay. At kami naman dito sa Iglesia ng Diyos, nakakapangaral kami ng libre. Hinihiling lang namin sa inyo, pakinggan ninyo, Huwebes at Linggo, at ang lahat ng ating mga propaganda at pangangaral, at i-share ninyo sa inyong mga kapwa-tao. Una na nga, charity begins at home. Mga tagapakinig po namin, at ang Diyos na siya rin ang Diyos ng mga apostol at ng mga propeta at ng mga unang mga banal. Hindi tayo gugutumin, hindi tayo pababayaan, mga kapatid at mga magulang. Ano po baga naman? At ang tinatawag, ano po baga naman ang dahilan at ang mga kapatiran sa Filipos nakikipagsumigasig na tulad ni Apostol Pablo sa pamamahayag o pangangaral ng Ebanghelyo, na ito rin ang ibig namin na gawin ninyong mga nakikinig. I-share ninyo. Sharing. Ito ang ating katungkulan, mga kapatid. Tulad ng utos ng Diyos, ibigin natin ang Diyos buong puso, buong lakas, buong buhay. Mga kapatid, ito ang sinasabi sa Romanos, ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Ito muna ang mabuting susundin natin, ibigin natin siya, buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, buong buhay. Paano natin maiibig? Ibigin natin ang ating kapwa. Kung ano ang ibig natin, yon din ang ating gawin sa ating kapwa-tao. Kung ibig ko makarating sa langit, isi-share ko rin ang pamamaraan na nalalaman kong tinanggap sa Diyos na kaparaanan upang makatiyak ako ng tinatawag na kaligtasan o ng buhay na walang hanggan, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, totoo ba yon? Yon ba ang dahilan kaya maging si kapatid na si Rilo ninyo at kami dito sa Los Angeles nagsusumigasig ng pangangaral ng Ebanghelyo? Buksan natin ang Pilipos 1:7. Mga kapatid at mga magulang, itaas muna natin sa ating pinakapaksa. Ako'y lubos na sa aking pagkakatiwala sa bagay na ito nang nagsimula sa inyo ng mabubuting gawa. Mga utos ng Diyos, sinunod ninyo, lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. 1:7, gaya ng matuwid na aking isipin ngayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasa sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat nakasama ko
may bahagi sa biyaya. Ano ang inaasahan ko? Ano ang inaasahan ng aking mga kapatiran, ng aking sangbahayan na kasakasama ko at ng aking mga kaibigan, kasakasama kong nakikinig at nakikipamahagi, nakikishare nito sa kanilang mga mahal sa buhay? Mga kapatid, anong inaasahan namin? Meron kaming bahagi sa biyaya. Ano po baga naman yaong bahagi sa biyaya na inaasam-asam at inaasahan ng mga banal na mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanilang tatamuhin kapag kanilang nilubos hanggang sa araw ni Hesukristo, ang hanggang sa araw ng aming mga kamatayan o ikalawang pagparito, whichever come first, ang tatanggapin natin. Mga kapatid, habang namamahayag tayo, Kolosos 1:12, na nagpapasalamat sa Ama na nagpagiging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ang bahagi, yun ang inaasam-asam namin. Ito ang pamana sa amin. Alin nga ba gayan? 3:29, para makatiyak tayo. At kung kayo'y kay Kristo, sino ba na kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Alin ba yung tinatawag na pangako? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At sa 3:27, sapagkat lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo, sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, lahat ng nabinyagan dito ay ibinibihis na si Kristo. 3:28, wala nang magiging Hudyo o Grego man, wala nang Pilipino, wala nang Intsek, wala nang Amerikano, wala nang Hapon, lahat tayo pare-pareho na. Wala nang magiging alipin o malaya man, wala nang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa na kay Kristo. Iisa na tayo. Bakit? Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa sama-samang mga sangkap niya. Sa kanyang unang Korinto 12:28, 12:27, alin ba ang katawan ni Kristo? Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang kinaroroonan, Kolosos 1:14, ng kapatawaran ng katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya nga ano po ang tinatawag na bahagi natin na inaasahan nating tatanggapin natin? Alin yung pangako? Nalalaman po natin, mga magulang, 24:13 ng San Mateo, ang magtitiis hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Yung tinatawag na kaligtasan, saan? Sa impyerno. Yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Mga kapatid at mga magulang, na ipinapangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa lahat ng mga tao para maging katulad natin na nakakatiyak na tayo na nga ang katawan ni Kristo at hindi na tayo makakasama pa sa impyerno? 3:7 ng Ebreo. Gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Na gaya ng pagmumungkahi ng mga Israelita noong araw, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. 3:9, Ebreo pa man din, na doon tinukso ako ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. 40 taon, nangakita ang aking mga gawa, dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito sa kanyang sariling bansang Israel. Aking sinabi, laging sila'y nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. 3:11 ng Ebreo, ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kayong nakikinig sa Facebook, sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pakinggan ninyo, tanggapin ninyo
Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Nanatili pa rin tayo sa paglilingkod sa mga birhen, sa mga santo, sa mga tinatawag na mga patay ng mga papa. Lumuluhod pa kayo dyan kila Lorenzo Ruiz. Ang Diyos din ang gagawa ng paraan para hindi ninyo siya makilala. Isinumpa na rin kayo. Kaya nga po, ito po ang napakagandang aralin. Ang atin pong sa 1:6, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, Pilipos, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ay ibig sabihin, tumulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, lulubusin ito hanggang sa araw ni Jesucristo. Tatapusin natin ang pagiging bahagi ng katawan na nangangaral ng Ebanghelyong ito. Mga kapatid, sa ganito'y sa Panginoon tayo, hanggang ikalawang pagparito, ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob, ipatnubay at ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Amen.